Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Tayo mag-usap-usap muli ng mga makabuluhang bagay patungkol sa politika. Marami tayong napag-usapan sa mga nakaraan nating videos. Marami tayong mga pinunto, mga opinion, mga komentaryo. Marami tayong mga pinaliwanag na sana napulutan natin ng mga kaalaman. Maraming salamat sa inyo sa mga nakinig at sana dito subaybayan niyo po ang ating patuloy na pagbibigay ng mga komentaryo. Pero bago po yan, sana po huwag niyo pong kalimutan kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Sa pagkakataong ito, ang gusto po natin pag-usapan, yung nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Siyempre may mga tanong po dyan. Una, sino magpe-preside? At kung ano ba talagang kailangan bilang ng boto para siya ma-acquit at ma-convict. Yan yung mga gagandang pag-usapan at kung ano kayang gagawin. Dadalo kaya yung grupo nila Alan Cayetano na ng boycott ng mga nakaraang panahon o tatapatan nila ng live selling nila doon sa doon sa kanilang Facebook kasi mahilig mag-Facebook no. Mahilig yung grupo nila na kapag may hearing o kung ano man sinasabayan nila, hahatiin yung tao nahati yung attention para hindi mapakinggan siguro. Kasi may YouTube na kaya anytime pwede mo panoorin. But anyways, pag-usapan natin yung sa impeachment trial. Unang punto natin, ilang boto po, general rule po tayo, ilang boto po para ma-convict at ma-acquit? Ang sabi po, 2/3 of all its members. Ilang miyembro? 24. So, yan na po papasok ang iba't ibang mga interpretasyon. Ngayon, kung pupunta tayo sa Avellino versus Cuenco na patungkol sa quorum, ang sinasabi doon, nagbabago ang bilang ng quorum depende sa coercive power ng Senado. Kung ito'y beyond coercive power ng Senate, kung hindi mo siyang kayang ipatawag, mapa-attend, hindi mo siya kailangan ibilang katulad ng mga nasa abroad. Kaya nasa hospital, comatose, kung ano man, o patay na. Diba? Kasi yung 24, yun ay perfect number na member nila. Paano may mga pangyayaring may mga patay na may namatay o hindi makakapunta? Paano kung sa 24, 10 ang hindi pwede? Bawa, 4 nakakulong, 5 nasa abroad, isa nasa hospital. Kung ito po usapan lang. Di lalabas, 14 na lang natira. Ano yung mangyayari doon sa kaso? Kung ang kailangan pala para ma-convict kay 16, wala nang chance na ma-convict yun. Acquit agad yun. Di lahat ng kaso ngayon, ma-acquit kung gano'n na sitwasyon. Kung babawasan mo lang pala, hindi mo pala pwedeng bawasan yung base, no? Lagi ka pala nasa 24 ang bilang mo kahit na wala na doon yung 24 miyembro di maraming ma-absuelto niyan. Di ba? Kaya, ngayon, 16 votes pa rin ba? Ang pananaw po natin ay hindi. Bakit po natin nasabi yun? Yun nga po. Halimbawa si Jinggoy Estrada na nakakulong. Si Jinggoy Estrada po, dahil sa kanyang kaso na plunder, malinaw po dun sa graft law, at pati sa plunder law, kahit pending pa ang kanyang kaso, dahil plunder yung kanyang kaso, siya ay automatic suspended sa kanyang tungkulin bilang halal o lingkod bayan. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw suspended, hindi ka makaka-attend, hindi ka pwedeng makakagawa ng batas, hindi ka pwedeng maka-attend ng hearing, hindi ka pwedeng hearing po dun sa Senado, hindi po yung hearing niya sa korte, hindi ka pwedeng bumoto. Tigit sa lahat, hindi ka makaka-attend dun sa trial ng impeachment trial. Paano mo makikita ang mga ebidensya, mapapakinggan ng testimonya, kasi po sa korte, titingnan din po ang demeanor ng mga testigo para malaman mo kung tingin mo ba nagsisinungaling o hindi. Lahat ng yun, wala ka. Deprive. Kasi nga, PDL person deprived of liberty. Kung ibibilang mo pa rin siya, paano siya makakaboto? Hindi niya alam nangyari. Pangalawa, plunder case nga siya, suspended siya. Beyond coercive power o authority ng Senado. Hindi mo siya pwede ipatawag. So yung 24 ngayon, naging 23 na lang. Kaya nga ang majority ng 23, kung tutuusin, ay 12. Kung quorum ang pag-uusapan, ang pinag-uusapan po natin yung 2/3 of all its members. So 23 po tayo ngayon. Yung isa nagtatago. Kahit
Kahit padalan mo yan ng imbitasyon para umattend, tingin nyo ba a-attend yan? Si Bato de la Rosa, tingin niyo po a-attend kapag pinadala niya ng imbitasyon? At isa pa, saan nyo i-address yung imbitasyon? Hindi nyo nga mahagilap kung nasaan. Unless otherwise, alam niyo pero ayaw sabihin. So, ang lalabas niyan, 22 na lang. 16 pa rin ba ang 2/3 ng 22? Kasi 2/3 ang kailangan pag tandaan po natin, si Marcoleta, nakaaba ang kasong plunder. Isa pa yan, pareho silang kaso ni Jingo Estrada. Bakit po plunder? Dahil din po sa kanya. Sabi nga ng ilang mga senador, ibang mga abogado, katulad nung napakinggan ko si Senador Dick Gordon, pinaliwanag niya, pinakamadaling kaso dyan yung kay Marcoleta kasi siya mismo ang nagdedeklara. Tandaan ho natin, idineklara ni Marcoleta na tinanggap nga niya yung 75 million. 30 million mula kay Mike Defensor, 25 million mula doon sa isang tao, at 20 million doon pa sa isang tao, magkakaibang araw. Pero, sabi niya, tinanggap niya yon bago ang election period. So, hindi niya nilabag ang election mga batas tuntunin patungkol sa election. Hindi niya nilabag yun dahil nga labas sa election period. Pero, pumasok siya sa plunder sa mas mabigat na kaso. Bakit po? Kongresista siya noong panahon na yun edi pasok siya sa plunder, nakaupo siya, tumanggap siya ng 75 million, tapos sasabihin niya walang kapalit. Baka maaaring wala kayong pinag-usapang kapalit ng panahon na yun, pero pag sa mga sasunod na panahon, ikay nakaupo, baka lumambing yan sa'yo, hindi ka makahindi kung ano mga ilalambing sa'yo niyan. Kaya nga pinagbabawal yan ng batas, di ba? Sa graph and sa ganun nga, lalabas niyan. Ano lalabas diyan? Di pag nasampa na nga ng kaso yan, nasa Sandigan Bayan, di by warrant of arrest din yan, non-bailable, katulad ni Jingo Estrada, di kulong din. At kapag yan ay kinulong, ang 22 naging 21. Sasabihin nila, pinag-iinitan grupo nila, sila gumawa ng problema nila Hindi naman yan katulad ng martial law noon, kung inyong pag-aaralan yung mga nakasaysayan, ang mga kaso doon, rebellion, inciting to sedition, diba, may mga destabilization. Pero ito hindi naman, ang kaso nila plunder. Mapagtanggap ng malalaking pera, mga pagkabal ng pera ng bayan. 21 na lang po. Ano po ang 2/3 ng 21? Di 7, 14, 21. Di 14 na lang. 14 na lang. Dapat, pwede na ma-convict kung 21. Tandaan po natin, nakaambaran ng mga kasong plunder kay Chis Escudero at maging kay Joel Villanueva. Ganun din. Lalabas niyan, 19. Tapos meron pa dyan mga kaso, mabibigat ang kaso ng iba, katulad na lang yung obstruction of justice, available pa yun Kasi pwedeng kasuhan ng obstruction of justice yan sila Cayetano, si Alan at si Robin. Kung ang pagkakaintindi natin, pwede makasuhan dahil nga doon sa nangyaring pagtakas ni Bato de la Rosa. Pero either way, ang lalabas dyan, ang tingin natin, ang posibilidad dyan, yung 24, buwaba pa ng 19 in most extreme situation o scenario. Pero kahit hindi mag-19 yan, kahit mag-21 lang yan, hahanapan mo pa rin ng 16, ang 2/3 mo pa rin ay 16 votes para mo convict. Tandaan po natin, sa general rule, 16 votes ang kailangan mo ma-convict at 9 votes para yung ika-quit ang isang nasa trial o nasasakdal sa impeachment trial. Pero nga dahil yung 24 mo, hindi na 24. Bumaba na kung 21 na lang yan, 2/3 ang usapan Diba? 2/3. Di 14 na lang. Yun yung mga dapat pag-aralan at sana mabigyan ng linaw, mapag-usapan at madala sa Supreme Court para malinaw. Kasi kanya-kanyang interpretasyon, pero malinaw naman kung yung quorum, sabihin natin iba yung quorum dun sa voting rights. Pero kung dahil sa quorum, nakakapagpasa sila ng mga batas, nakakagawa sila ng mga resolution, nakakapaggawa sila ng mga bagay na direktang e-epekto sa sambayan ng Pilipino, bakit yung same quorum hindi pwedeng gamitin para magtanggal o mag-acquit, para magdesisyon sa isang trial? 2/3 of all its members. Ngayon, paano nga kung may patay na? Kung may comatose o kaya naman wala sa bansa,
o kaya naman nakakulong, suspended. Bakit ibibilang? Alam mo, buhayin mo yung patay kung patay nga. Yun ang pinupunto po natin. Masakit sa tenga para sa mga DDS, pero kung pag-iisipan, may punto. Kaya hintayin natin kung may magdadala sa Supreme Court, sana may magdala para malinaw. Kasi ang mga jurisprudence sa mga nakaraan ay ganun tumutugma. Sige po, hanggang dito nabibitinin ko kayo dito. May gagawin pa po tayo. Maraming pong salamat sa inyo. Sana po kayo mag-subscribe, mag-like at mag-comment at magkausap-usap po tayo dito po sa AJ Commentaries. Maraming pong salamat sa inyo.